Ayan mga boss, good morning. Absent muna tayo ngayon. Atin pong dinala itong ating sasakyan sa itong ating karusa dito sa Calapan City. Bumiyahe po kami ng halos 30 kilometers para po maayos ito. Dinala namin sa opisina. Alalon bagay may warranty pa nagdadalawang isip yung mekaniko dahil hindi pa raw sila nakakapagpalit ng rubber cap nitong ating preno. Ito po ang unang sira ng ating karusa. Yung tumatagas po yung brake fluid sa kanyang sa basa po ng fluid yung likod ng brake drum Kaya dinala natin dito sa mismong expert sa preno. Dito po sa Calapan, sa may tapat ng Mugas. At kinalas na ni Kuya yung pong gulong. At kinalas na rin yung pong iba pang mga pyesa. Yung mga brake shoe, lahat ng spring kinalas. At lilinisan muna bago paltan. Ngayon po pinabili kami ng brake fluid. Bumili na ako ng medium, malaki-laki. Bumili lang po ako sa Mogas. Sa kasamaan palad wala rin silang stock sa shop nila ng rubber cap. Ang ating nabili ay pang multicab. Kaya pumunta pa rin ako sa auto supply sa Castillo, MP Castillo sa may malapit po sa may stoplight diyan sa Tawiran. Medyo mahal din po ang presyo ng isang rubber cap. Ang isa po ay 50 pesos, pinapabili ako ng 4. Ang binili ko po ay 8 na. Nagreserba na lang ako ng 4 uli para in case na for emergency kayang-kaya na natin paltan. Ayun nga po, pinapanood ko kung paanong pagkakalas. Kasi po, pag nakita na naman natin yan, kaya na rin natin gawin ito sa susunod. Para kumuha lang po tayo ng idea. Para po sa susunod na tumagas uli tayo na ang gagawa. Ngayon po ayan, Ariel pong pinanglinis. Hinugasan po ng tubig na may Ariel. At talaga namang medyo quality rin gumawa si Kuya. Isa pong ating nakilalang mekaniko dito sa Calapan. Ang ginagawa po nila dito ay talagang mga 4 wheels, mga truck, ganyan, mga multicab, jeep. Yan po ang ginagawa nila. Lumapit tayo at isiningit po tayo mga boss. Lagi nagpakilala na mekaniko din naman, kaya mabait naman itong ating napagpagawaan. Ngayon po meron nga po silang mga tools na kulang. Ayan, yan pong rubber cap na nabili natin. May mga tools din silang kulang, kaya pinahiram po natin. Dala naman natin ang ating mga tools na ibang pangkalas. Ayan, ginagarasahan pala ni Kuya muna yun. Nilinis muna yung loob, niliha yung pinakang piston at yung cylinder ng piston. Nilinis muna, niliha. Akala ko nga mauubos ang brake fluid, hindi naman pala. Tumutulo sa kaunting-kaunti lang. Naikabit na po. Saglit lang po siyang ikabit. Madali lang. Nga lang, siyempre may diskarte. Dapat bago ibalik malinis na malinis. Sa mga boss, at medyo yung mga kasama ko ay mga gutom na. Kaya naglumi sila dito. May lumi din sa tapat na kanilang shop. Naglumi sila. Tinirhan naman ako para makakain din. At matyagan ko yung ibinabalik na nililinisan yung ating mga gulong. Yan, kinabit namin. Ina-adjust lang ang preno para medyo talagang kaunting apak lamang malakas ang ating preno. I-adjustan mo pala yun. Talagang halos hindi ko tinitigilan na panoorin dahil tayo na ang gagawa sa susunod dito. At medyo matimpang isang sasakyan na gagawin niya. Pila rin palang gawain dito. Kaya kita nyo mga boss, mga truck na nakaparada. At mukhang hirap na hirap si Kuya na isigo. Sabi nga niya pala, ang brake shoe na to ay hindi naglalayo sa L300.
yung pinakang brake niya malaki. Kaya naman pagka gumagana na siya, talagang pagka walang diferensya, talagang malakas ang preno. Ayan mga boss. For safety, pinadouble check ko. Pinahigpitan ko ng maganda ang ating gulong. Baka humanalsi kasi kasi medyo malayo-layo talagang binabiyahe namin. Araw-araw tumatakbo itong sasakyan natin. Noong December lang namin nakuha ito, pero nasa 10,000 plus ang odo na natatakbo.